Tinitiis ba talaga? O talagang totally dinedma na ni Carlos Yulo ang kanyang pamilya? Sino bang ayaw, di ba? Na magkatuluyan ng katbel. Pero marami rin may ayaw, Hindi lang to basta chismis, ha? Malapit na malapit to sa dalawa. Kaya sure ako na totoo tong information na sinasabi ko sa inyo. Ayan, OG Diaz official, Oo. Bigla patuloy na adama yung pelikula ni Marian Rivera, yung Balota. Na paano? Cancer-free siya. Clear ang kanyang intestine, so wala siyang cancer. Yun nga lang, parang nadagdagan na naman, parang may pang-anim na siya na autoimmune. Oh my God. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Si Josa Poco! At ito naman po si Papa O. Yan, ano pa nga ba? Ang laki niyong inihilig sa amin. Ay! I-chika mo na, dali. La 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 la, ichika mo na, dali. Masyado kong pil yung i-chika mo na, dali. Ang tagal mo hindi nakapag-shoot. Nako, ikaw nga ang dapat magkwento sa amin, ha? Nagkita ba kayo sa Ultra Mega? Ayun. Ni Carlos Yulo, ha? Ay! Akala ko naman si Paula Abilino dito. Bakit naman ang hindi si Carlos Yulo? Nagpa-picture ka kay Carlos Yulo? Oo, okay din naman ni Carlos. Hindi ko pa nakikita si Carlos Yulo. Oo, ako din. Oo. Ay, naku, Tito Oji, baka hanggang dito mo lang siya. Ay, talaga. Ano naman, kung dito, kahit nga hanggang bewang ko siya. Diyos ko, basta si Carlos Yulo siya. Yeah. Paglalagay siya ng karangalan sa ating bayan. Kumusta si Carlos Yulo? Nakachikahan mo? Oo, mukhang mabait naman Tito Oji, bata. Paano mo nasabi? Nagpa-picture siya, tapos approachable naman siya. Siya ang nagpa-picture sa'yo? Ako po. Akala namin siya yung nagpa-picture Tapos, Hindi pala tayo nagkakita. Fake news ka talaga Hindi nga nagpa-picture ako, na pinagbigyan naman. Hindi naman siya yung suplado. mukha naman mabait si Carlos Yulo, no? Oo, kaya lang di ba, yung hanggang ngayon, syempre, hindi pa rin siya nagkikibuan ng nanay niya o ng pamilya niya, hindi ba? O ang huli nating nakita dahil ang tinulungan ni Ay de las Alas sa live selling, si Angelica Yulo. Ay? Oo. Alam mo, nakakalungkot dito, no? May mga comment naman na nung ipinakita yung bahay ng pamilya ni Carlos Yulo, kung makikita mo, di ba? Ang simple lang. Yung simple, pero kung ikaw masyado ka maayos sa gamit, maayos ka sa bahay, sasabihin mo parang sexy ka na. Parang hindi nakasalansa ng mga gamit sa mga tamang lalagyanan. Diba? Kasi nga medyo masikip na. So yung iba iniisip nila, lalo na yung mga commenters, kung tinitiis ba talaga? O talagang totally dinedma na ni Carlos Yulo ang kanyang pamilya. Kasi nga, di ba sinabi ni Angelica, parang wala na silang komunikasyon ni Carlos Yulo. Pero kung makikita ng mga gamit dyan, parang yung iba iniisip, secretly ba tinutulungan ni Carlos Yulo ang kanyang pamilya? Sa kabila ng mga isyong naglalabasan na hindi sila magkasundo? Or secretly ba, talaga naman nag-e-effort si Carlos na tulungan ang kanyang pamilya, pero tinatanggihan lamang ito? Ako, sa totoo lang, yun ang gusto kong malaman. Baka naman kasi nag-e-effort si Carlos Yulo, hindi lang natin nalalaman o hindi lang nila pinapaalam ni Carlos at ni Chloe. Tito Oji, kung nag-extend naman ng tulong niya si Carlos Yulo sa kanyang pamilya, malalaman din naman natin yun, Tito Oji. Paano? Diyos ko, Tito Oji. Mamali, si Chloe pa, yung kanyang girlfriend, Diyos ko, kung makakapag-flex ng mga ginagawa ni Carlos Yulo. For sure, malalaman natin yan. Sabihin niya. So, naniniwala ka, Johnson, na parang wala pang ini-extend na tulong si Carlos dito sa kanyang pamilya. Despite the fact na more than 100 million
pesos na ang kanyang naisusubi mula sa mga sponsors? Piling ko wala pa. Gawa ng Tito OJ, patuloy pa rin sa pagtitinda yung mother niya. Piling ko wala pa. Wala pa. O, kasi kung meron naman, di ba, na baka nasabi ng tatay o nung kapatid o ni Angelica Yulo. Tsaka diba? nagbati na sila. Oo, kasi ako sa totoo lang, kung ako kay Carlos ito galing na kay Mama Ogs to. Mag-extend siya ng tulong kahit palihim, kahit hindi na i-public, hindi ba? Pag yan, tinanggihan ni Mrs. Angelica Yulo, tapos nag-away ulit kayo, di pwede mo sabihin na nag-extend po ako ng tulong pero tinanggihan naman po nila. Di ba? Ako naman, Nay, siguro din, ang naisip ko si Madam Inuts. Kahit na may pera nga si Madam Inuts, hindi naman siya tumitigil sa pagla-live selling. So, baka naman hindi indicator na yung dahil nagla-live selling siya, hindi sila nabibigyan ng tulong or wala silang pera. Baka gusto lang din ni Mami na meron siyang sariling palo na kumita, di ba? So, yun nga, ibig mo masabihin, talagang tumutulong pa rin ng pailalim si Carlos sa nanay niya. Pero hindi humihinto lang ang nanay niya sa pagtatrabaho, ganon? 5, 4, 3, 2. Ang hirap kasing sabihin kung tumutulong o hindi na di ba? Pero yun nga, kung nagbibigay man ng tulong, tapos ang hirap kasi na paano kung nagbibigay tapos hindi sinasabi? Di sasabihin naman nila, Carlos, tumutulong po ako, hindi lang po na Pero dahil wala na tayo narinig na gano'n, baka nga wala. Kaya lang may mga, di ba, may mga parunggitan pa din, hindi ba? So ako naman, hinuha ko, parang wala pa rin. Kasi kung nag-extend na ng tulong itong si Carlos, malamang yan, wala na tayong masyadong naririnig. O kaya, mararamdaman natin yan kung ang mga gamit nila ay na maayos, hindi ba? Tapos yung bahay nila medyo na ipagawa na nila. Doon pa rin sila nagsisiksikan kasama ang lola. Alam niyo, Tito OJ, parang gusto ko rin itanong kung yung nanay galamang niya at saka yung tatay, yung kahidwaan ni Carlos Yulo, dami pati yung mga lola't lola niya at saka mga kapatid. Ayun nga sana naman hindi Hindi naman Ako, gusto ko pa rin isipin na palihim na tumutulong itong si Carlos sa kanyang mga magulang. Kasi alam mo, sa totoo lang, nagkakatalo-talo nga yung mga opinion ng mga boomers, Gen X, millennials, tsaka ng Gen Z. Oo, pero syempre, alam mo, sinong hindi matutuwa pag nagkabati sila? Sinong hindi matutuwa kung ang isa sa kanila, lalo na kung kay Carlos magsimula, yung initiative na lalapit siya para magkaayos na. Diba? Kasi, syempre, iba pa din pag yung walang kahati yung spotlight ng medalya. Na dito lang tayo nakakonsentrate sa medalya ni Carlos Yulo dahil isa siyang mabuting anak. Dahil siya ay, despite the fact na kung butangera o bungangera man si Miss Angelica Yulo, walang pakialam si Carlos. Nanay ko pa rin yun. Diba? Anyway, yun lang ang ko. Sana makabalita tayo mula sa kampo ni Angelica Yulo kung meron bang ini-extend na help or ayuda from Carlos, yung pamilya niya, ng pailalim. Pero alam mo, Tito OJ, parang piling ko malapit na sila magkabati. Kasi magpapasko na. Oo nga. O malalambot ang mga puso ng mga tao basta sumapit na ang Yun. Sana. Sana. Katulad nito. Sino bang ayaw, di ba? Na magkatuluyan ng katben. Ay, maraming may gusto. Maraming may gusto. Pero marami rin may ayaw, Marami rin may ayaw kasi may katbel din. Oo. Meron pa rin mga may ayaw. Yes, buo pa rin ang kanilang pag-asa na one day, magkakabalikan ang katbel. Pero mukhang hindi na nga. Ay! Dahil parang tinapos na nga ni Catherine. Ay! At mula nang sila yung mag-split, talagang si Catherine ay nagawa na ang kanyang gustong gawin. Nagpa-sexy, nahinangaan ng lahat. Yes. Na sinasabi pa naku, kung nandyan pa si Daniel, hindi magagawa yan ni Catherine, ganyan. At ngayon nga, yung kanyang ka-love team sa Hello Love Again, na si Alden, ayun na nga, iniisip ng mga tao na
Baka nga sila na. Uy! Ano baka nga sila na? Eh sabi mo sila na eh. Saan? Kinonfirm mo. Ha? Oo. Wala ko sinasabi ha, wala ko kinoconfirm. Ay, ako, eto, nasusulat. Ay, Oh. oh. Ka. Sabi. 5, 4, Teka lang. Nawala. Ano sasabi ko sa'yo, Lloyd? Hindi ko na-save. Ayan o, sabi mo, nasusulat. Oh. Confirmed. Oh. Si Catherine at si Alden is in a relationship na. Ayon sa aking solid source. Hindi lang to basta chismis ha. Malapit na malapit to sa dalawa. Kaya sure ako na totoo tong information na sinasabi ko sa inyo. Oh, ayan o. OG Diaz official, oh. Oo, official talaga. Utang na loob. Blue check, oh. Ako yung mga fake news peddler kayo, ha? Oo, utang na loob. Wala po akong handle o username na OGDS official at may blue check pa. Wala po akong ganito. Ha? Yes. Hindi ikaw yan? Hindi. Sabi na talaga. Ang meron ako ay sa fan page, meron po akong The OGDS. Kasi OGDS. At yung aking personal page ay OGDS. At meron akong OGDS TV. Oh. At meron din akong OGDS Showbiz Update. Yan po yan. Walang Wala OGDS akong OGDS official. official. Kaya utang na loob, hindi po ako to. Fake news po ito. Wala akong kino-confirm. Wala po akong sinasabi dito na confirm siya. Ang alam ko lang, nanliligaw si Alden kay Catherine. Nanliligaw. Pero yung sinagot na, yan ang dapat nating pakatutukan. Minsan kasi alam mo, pagdating sa career, iniisip pa rin ng isang artista kung aamin ba ako na kami na. Kasi baka pag umamin ako, yung mga lalaki kong fans na nagpapantasya sa akin, maging jowa ako someday, baka mawala sila. Kaya hindi muna ako aamin. Ganon. Mystery. Eh, ba't si Josa kahit hindi umaamin? Depende sa itsura yan. Nananahilig na. Depende sa itsura yan. Oo. Binabagayan. Yung ganyang intriga. O yung ganyang career path. Kaya utang na loob ha. Fake news po yan. Ang importante para hindi po kayo mabudol, pumunta po kayo sa SOCMED accounts ko. Yes. Para hindi ako minsan nahuhusgahan ako eh. Oo yung iba kasi talagang binabasa lang, hindi nagre-research. At saka pakinggan nyo dito sa Showbiz Update. Sigurado dito yung unang maririnig bago man lang i-post ni Nanay, di ba? Ano ba naman? Pero syempre, ayan na nga, Doy, no? Mukhang rin, close na close si Alden at si Catherine. Yes. Parang mas kilalang-kilala nila yung isa't isa. No? At saka dahil parang iba rin yung mga body language nila, no? Kasi may mga pictures din na pinapakita na together sila, di ba? Iba yung chemistry ng mga kahit pictorials nila sa mga magazines, di ba? Iba yung chemistry. Naku, mamali kung ganyan ang body language. Alam na. Alam na this. Ano yung ibig mo sabihin? Sila na, Tito OG. Basta mga ganyan galawan, Diyos ko. Pinagdaanan ko na yan. Kaya siya po ang nagsabi. Yes. Siya po ang nakulagot ka sa mga fans. Hindi Pinangungunahan mo. Oo. Sobrang naman kasi itong si Alden makalambing eh. Diyos ko. Sobrang respetado sa babae. Kaya tuloy, parang silang-sila na talaga. Pero ang dami kilig ng media ko nila, Naya. Kasi din sa mga sagot nila. Ito yung hindi tayo na-invite. Parang may laman. Bakit nga ba? Baka hindi naman kami invite. Siyempre, inaano pa rin natin dito, binabalita pa rin. Yes! Oo. Tapos, pero may isang tanong doon, Nay, na napakaganda ng sagot ni Catherine. Natanong kasi sa kanila about second chances. Ano naman sabi na sa second chances? Eto na yung sagot ni Catherine. Some people can give a second chance. Some can give multiple chances. Some won't, and that's okay. And we have to respect that kasi iba-iba naman tayong tao. So, depende talaga siya sa sitwasyon. For me, lagi kong iniisip na forgiveness or second chances isn't an obligation. It's a choice and it's a gift.
So kapag binigay yun sa'yo ng tao, it's a privilege. And just like any gift, you have to take care of it. You have to earn that gift. May pinaparingan kaya siya, Tito Oji? Ba't ako tinatanong mo? Ikaw nakaisip. Ay, di kayo mas may pinaparingan kaya siya, Mama Loy? Feeling ko, ano lang yun, base lang sa kanya rin mga experiences siguro sa pagbibigay ng second chances. Anyway, kung ano man ang maging resulta ng kanilang pag-iibigan or pagkakaibigan, at hintayin natin. Ang importante, yun nga, hindi tayo na-invite. Ha? May second chance pa naman, Tito Oji. Kasabi lang, Kakaloko, hindi niyo invite yung pinaka-chismosang kapatid sa balat ng lupa. Ay, nako. Gandahan mo naman, Loy, no? Ay, oo nga pala ito. Sakit sa pinaka-chismis. Yung nakasulat eh. Naalala ko lang. Pero ikaw ang OG Cheese Master. Oo nga. Yun naman. Anyway, ayan na nga. Yung Quizmosa, ha? Yes. Ayan, tuloy-tuloy po tayo dyan, Lunes hanggang Sabado. 2:30 po pagkatapos ng Eat Bulaga. Yes. Ayan, ha? Pero ba't nga ba hindi ka na-imbita? Ha? Doon sa Hello Love Again? Wala lang, may nagsabi lang sa akin. Na? Ay! ano yun? Basta, kaya mo na basta dito tayo nakasuporta. Yes. Hindi ka naman daw galit, Tito Oji. Hindi! Ito ba kung nagalit, no? Kung galit si nanay, hindi na natin pinagkwentuhan dito. Yes, di band sa atin yan. Correct. Hindi naman. Tumutulong pa rin naman tayo para sa ikauunlad ng movie industry. Yes. Lalo na yan, Diyos ko, tinan mo naman itong mga nakaraan. Medyo may hina raw yung mga pelikulang Pilipino pinalabas. Nakakasal ka ba naman? Parang nakakasayata sila doon sa Hello Love Again. Inaabangan na? Bigla patuloy na dama yung pelikula ni Marian Rivera, yung Balota. Na paano? Imagine mo, Diyos ko, huwag yun naman ikumpara yung kinikita o yung ginugross everyday ng Balota starring Marian Rivera doon sa kinita ng Rewind. Ay, parang hindi naman yata yung comparison na kasi hindi naman festival season ngayon. Exactly. Kasi yung iba, sinasabi, alatsamba lang ni Marian Rivera yung Rewind, kaya nag-box office hit. Samantalang itong Balota niya, ay, ayun nga, hindi naman daw kumita. Nakakaloka mga tao ngayon, no? Hindi mo ma-spelling, no? Hindi mo maintindihan, di ba? Pagka ganyan, dapat supportahan natin yung mga pelikula. Correct. Huwag na yung biglang may mga magsasabi pa. Kasi pinaghahandaan yung movie ni Catherine. Kaya itong mga nakaraang pelikula, hindi rin naglabasan ng mga tao. Please, maglabasan kayo. Manood kayo. Para naman alam mo yun, ganahan yung mga producers na mag-produce pa ng marami. Tama. Pero sabi din na yun, Marian, na ang purpose naman daw ng pelikula, more than anything, hindi kumita, kundi para maiparating yung mensahe. Kaya nga, binaba nila, nagbigay sila ng special rate sa mga estudyante at saka sa mga teachers. Basta dala nyo lang po yung ID nyo, special rate po kayo. Diba? Kaya, yun, supportahan natin lalo. Yes. Diba, yung mga ganyan na ibinababa or binibigyan ng discount ang ticket, ay naku, samantalahin natin para makita natin yung gawang Pilipino, diba? Kasi syempre, hindi mo rin yung iba maitulak manood ng sine yung iba kasi gusto na lang nila sa bahay nanonood ng streaming platform like Netflix, View, Prime, diba? Pero maganda rin na mapanood niyo po yung Balota, lalo na malapit ng eleksyon. Ayan. At least meron po kayong another insight kung paano po yung pagbotong gagawin natin sa susunod na eleksyon, di ba? Hindi. Ito kasi kwento ng mga teachers. Kwento ng isang teacher na talagang, Diyos ko, pinagtanggol ang ballot box bago pa maagaw sa kanya.
kwento din ng mga politiko, ng paano ang kultura ng kampanya, di ba? Maganda pong mapanood natin ito kasi mapapaisip din tayo kahit papano doon sa gagawin nating desisyon next year, di ba? Ay, yung mga nagbubuwis buhay, ito speaking of buwis buhay, akala ko nagbuwis buhay na si Chris Aquino. Bakit naman nagbuwis buhay? Ganun mo kasi consistent Ba't buwis buhay naman na? Hindi. Ano ba? May production number ba siya? Hindi. Alam mo na, parang binubuwis natin ang buhay natin kay Chris Aquino kapag binabasa natin yung paminsan-minsan niyang pagpo-post Alam mo yung kinakabahan tayo, ano na maibabalita ni Chris tungkol sa kanyang health. Lalo na pag itim yung background. Ilang pagina lang sa Instagram, hindi ba? Anong nakasulat doon? Ayun na nga, chika niya na yung resulta ng kanyang PET scan, parang may mga spot-spot sa kanyang intestine. So parang nagbalik sa kanya na colon cancer yung naging sanhi. Akala niya colon cancer para sa nanay niya. Yes, kasi nga pati lola niya, tapos nag-worry siya dahil same blood type sila, tapos same blood type din na si Bim at saka si Kuya John, di ba? Tapos, ayun, praise Papa God. Cancer-free siya. Walang clear ang kanyang intestine, so wala siyang cancer. Yun nga lang, parang nadagdagan na naman, parang may pang-anim na siya na autoimmune. Oh my God. Kaya ngayon daw, lahat ng mga lumalabas ng bahay nila, kailangan magsha-shower or kung may bisita, bagong shower, naka-face mask, dahil nga daw yung simpleng ubo, pneumonia na yun at mga ICU na siya. Very sensitive. Yes, kaya hindi pwedeng dumalaw si Diyosa. Kaya nagpunta tayo din sa Amerika. Just layo ako. Pero talagang pinapalapit niya tayo. Pero alam mo naman, nung nandun tayo, nakalimutan ni Chris na may sakit siya. Diba? Happy siya, diba? Yes. So ano ba nakalagay doon? Ayun pa nga, Nay. Parang na-confirm na niya kung sino si Dr. Mike sa buhay niya. Dahil sabi niya, mukhang alam niyo naman na kung sino si Dr. Mike sa buhay ko. Yung isa sa kanyang 3 doktor na nakakakuha lang ng line pag kailangan siyang lagyan siguro ng swero or ng needle, diba? So, yun. Isa pang naisika niya kung sino si Dr. Mike. Sino nga ba si Dr. Mike? Actually, noon ko pa kilala si Dr. Mike Patlan. Siyempre, sinabi naman sa akin ni Chris Aquino na huwag ko raw i-chika. Siyempre, dahil tayo pinagkatiwalaan naman ng sikreto, hindi ko nilabas. Ayan, nilabas na nila. Sana pala nauna na ako. At hindi sa'yo nanggaling. Kasi wala ka pa rin. Tsaka yun nga daw, malalaman naman daw natin kung may kasalang magaganap na hindi outdoor. At simple wedding lang daw. Naku! Alam mo, dapat lahat na ikaliligaya ni Chris Aquino sa mga panahon ngayon, dapat nakakamit niya. Kung wala namang pagdududa, i-grab niya na yung happiness na yun. Yes! Hindi ba? Life is short! Sabay pa tayo, life is short. Ito nga, meron ba, magkakaroon nga ba ng show si Chris Aquino? Eto na nga, Nay, sabi niya, nasa sulat. Saan? Para hindi na kayo magsawang magdasal, sabi niyo, you miss watching me. I want to thank my former ABS-CBN bosses for allowing Jasmine and Darla to work with me on a show which will launch before 2024 ends. Secret muna yung concept, but you will get to see my present-day journey and as much as possible, the reality of Chris, Bimb, and my, through the years, best friends, my extended family, and definitely my team of doctors who are now amongst my most trusted friends. Apologies, but until my groom and I exchanged vows in that very small wedding, but surely not held outdoors, I'm choosing to keep my relationship private. Ibalato nyo na sa akin yun. Invited naman kayong lahat if and when sa kasal. Ibig sabihin, ibabalita niya or ila-live niya kung mangyayari yung kasal, no? Ay, at isa papanood natin. Invited ka kaya din eh? Hindi natin alam, iimbitahan tayo o hindi, basta happy ako for Chris. Yes. Basta kahit piliin niya yung mga gusto lang niya makita at wala naman tayo doon, okay lang, hindi naman para magtampo, no? Basta happy si Chris,
mas happy ako. Pero ang ganda balita niya na sa ating mga fans, tayo mga fans ni Miss Chris, no, na mapapanood na naman natin siya sa isang show. Oo, feeling ko YouTube yan. Online. Oo, ayan. Siyempre, yun na ngayon ang platform ngayon. Yun ang uso YouTube. Kaya abangan natin si Chris Aquino kung YouTube ba yan o sa Free TV. Additional ko dito, di ba lalo siyang gumaling pagka nagsimula na siyang... Oo, sure. Totoo yan. Minsan yung gusto mong gawin at nagagawa mo pa sa kabila ng iyong sakit, ay nako, parang feeling mo, nakabuhat ka ng barbell. Na-energize ka kasi dahil napupulfill mo yung passion mo. Correct. At alam naman natin talaga na na-hosting talaga yung passion ni Miss Chris, Yes, diba? oo. At ito, Oji, isa talaga ako sa mga saksi na nakakabasa at nakakapanood yung mga, kahit yung mga old videos niya, ng mga nag-ho-host siya from TikTok, sa Reel, talagang miss na miss siya ng mga tao. Oo naman. Ayan, syempre, aabangan natin yan, lalo na yung mga nagmamahal at mga nakasuporta kay Miss Chris Aquino. May kumare. Yes. Patuloy ang laban. Sabi nga niya, tuloy ang laban. Tuloy din ang pagdarasal natin para lalo siyang gumaling. Ha? Yes. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click niyo po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At syempre, nais natin magpasalamat sa ND Skin Beauty and Wellness Center at matiin sila sa kanilang anniversary. Na very successful ang kanilang one-day anniversary sale, di ba? Na Up almost 50%, di ba? Yes, talaga daw, piling wala silang tulog dahil nga talaga hanggang gabi nagsaservisyo sila. Nakakatuwa naman diba? ang envy, no? Kaya pagdating sa skincare, envy lang ang kailangan nyo. Yeah! Nice natin batiin ang happy birthday yung sister ni Sir Angelo Dominguez na si Miss Ferrar Tisay Ramos of San Diego, California na lagi nanonood sa atin. Happy birthday po! Happy birthday! At syempre batiin din natin ang Si ating... Miss D? Yes! Happy birthday, Miss D. Yes, isang staff ng ND. At syempre batiin din natin na yung ating masugid na lawyer, Attorney Reggie Tongle and his associates. Hello po, thank you so much. Siyempre, straight to the point ang ating lawyer. Yes! Oo, hindi nagpapatalo. At saka hindi pang misyo ang sagot. Ha? Ay! Ayan, at syempre pa, ang Gorgeous Smile Dental Clinic ni Doc JC Solis at ni Miss Ara. Yes! Yan lang po yan sa tapat ng Christ the King Church along E. Rodriguez, malapit sa St. Louis. Yan ang gumagawa po ng aming gorgeous na mga ngiti. Diba? Diyosa po ako. At syempre, pasalamatan din natin ang Ideal Vision. Yes! Helway Vera Salon. At in-invite ko po kayo manood ng aking YouTube channel. Ayan, doon po, mapapanood niyo yung pagkikita namin ni Paula Abilino. Salamat sa Ultra Mega dahil sa inyo natupad yung aking pangalan. Yes! Ultra Mega! Nakakalokang nagawa siya ng Ultra Mega. Kasi successful na yung kanilang event. Sila pa ang naging tulay para magkita kayo. For the first time ba? Yes! Ni Paolo Abilino. Wow! At gusto ko talaga magkita kami ng hindi pinaklan. Hindi pinaplano, alam mo naman na bago pa mag-event na andun siya. Promise, hindi ko alam. Sasampalin ko sa ano. Ayan, at syempre yung Ultra Mega ang nag-base ng ating video. Yes! Ang aming mga paninda ay galing sa Ultra Mega. Dahil nga marami talaga kayo mabibili sa inyong budget pag sa Ultra Mega kayo namili. Pang wholesale kasi yung kanilang presyo, kaya mabababa. Correct. At syempre pa, ang aking panayam naman kay JK Labaco. Oh, yes! Ang dami niyang inamin doon. Diyos Ay, ko. grabe. Oo. Tapos sabi pa niya, ikaw talaga, pinapaiyak mo ko. Oh, bakit mo naman napaiyak? Ay, eto. JK kasi laking lola. So, kailan si JK dumating sa buhay ng lola niya? So, Ever since I was born, na parang, marami ka na, bahala ka na sa buhay mo. Kasi biglang nag-jump cut dun sa naramdaman ko when I was a kid na bakit, anong ginawa ko, anong kasalanan ko, anong mali ko. umi-effort ka ba na hanapin ang tatay mo? Oh yeah, definitely. Ikaw ba tinanong yung nanay mo? Sino ba yung tatay ko? Baka pwedeng... Wala, dinala ng nanay ko yun hanggang sa deathbed niya.
JK, ang daming nangangarap, ang daming gustong mangyari ito. Magkabatikan. Hindi ko nababanggit yung pangalan. Di ko papatalo. Lumaki ako sa Cebu, girl. Alam mo yun? Nami-misinterpret ka minsan nila. Pero walang ibig sabihin sa yung mga sinasabi mo or tinitweet mo. Ang tanong doon kung ako ba nag-tweet, first of all, homophobic. Girl, saan galing yun? Wherever you are, go! Di ba? Kung saan ka masaya, push! They also saw comments. Ang bilis kasi mag-react ng mga tao online. Ewan ko sa inyo. Ang problema ninyo. Relax lang tayo, no? Ogs. Please naman. May mga bagay na ganyan. Just go, let's grow up. Like, ay, Diyos ko, Lord. Ayan. Ang kabuuan niyan ay sa OG Diaz Inspires. Na nasa I1TFC na rin po. Yeah. At syempre, ang ating pasasalamat sa The Hungry Seeds. Oh, yeah. May masarap na baked lasagna, baked nachos, baby back ribs, at syempre, yung kanilang baked salmon. Ay, gusto ko try nyo. Oy, walang echos yan. Napakasarap. Lalo na ang kanilang baked lasagna. Yeah. At syempre, gusto rin natin pasalamatan ng J&H Longganisa. Wow! Napakasarap. Bumili na naman ako. Diba? Consistent ang lasa. Grabe. Kayo na talaga, ha? Handa mo din kanilang Ricardo Garlic. Uy! Nay! Ano ba? Ano ito? Galit ka ba doon? Hindi. Akala. Sa katuwaan lang. Okay. Pag JH Longganisa, napakasarap. Diba? Ayan. At syempre, ito pa rin po yung lingkod. Papa O, si OG Diaz, ay laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali! La 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 la! Ichika mo na, dali! La 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 la! Ichika mo na, dali! Nagdilog-dilog. Nagdilog mo na si Paula Avelino. First time? Yeah. Di feeling mo ikaw si Kim. Sure. Atienza. Grabe siya. Akala ko yung chihuahua. Parang chihuahua yung andin ko. Yung wet ko,